Bukod sa Amerika, 'di ba ang balita nga magbibigay ang Amerika ng isang barko na magagamit para sa pagpapatrol sa katubigan ng Pilipinas. Eto, nangako naman ang Japan na magbibigay sila ng Abukuma class destroyer at TC-19 patrol aircraft sa Pilipinas. So barko at eroplano ang ibibigay naman ng Japan ngayon. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Merong balita, pag-uusapan natin at bibigyan natin ng reaksyon and commentary mga kapatid. Habang pinalalakas ng Pilipinas ang alyansa natin sa Amerika at Japan, hindi naman bumibitaw mga kapatid ang China sa paggiit ng kanilang karapatan sa Bajo de Masinloc sa Scarborough Shoal mga tol, na pinalilibutan pa rin ng kanilang mga barko. Hindi na bago yan mga kapatid sa atin. Kasi nga iginigiit nila na hindi naman daw kasama yung Scarborough Shoal doon sa hatol sa dahig doon sa 2016 Arbitral Award. Which is, sige sabihin natin hindi kasama siya sa napagdesisyonan. Pero again mga kapatid, ito ay malapit masyado sa atin. Ito ay traditional fishing ground ng mga mangingisda, Pilipinas, Vietnam, China, at hindi nila yan pwedeng angkinin na solo lang nila mga tol. Pero ngayon, alam naman natin kung ano na nangyayari dyan, di ba? Panoorin natin itong balita. Habang pinalalakas sa Pilipinas ang alyansa nito sa Amerika at Japan, hindi naman bumibitaw ang China sa pag-iit ng kanilang karapatan sa Bajo de Masinloc na pinalilibutan pa rin ng kanilang mga barko. Nakatutok si Chino Gaston. Handa raw Pilipinas na magsilbing bantay sa kalayaan ng karagatan sa rehiyon sa gitna ng mga issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Napapaloob daw ito sa Archipelagic Sentinel and the Guardian of the Freedom of the Sea na binuo ni UP Professor at Maritime Expert Professor J. Batungbakal. It begins first and foremost with our geography. Our archipelagic waters are at the heart of busy and vital maritime trade routes. Hence, the Philippines is well placed to safeguard maritime liberty, and we will continue to adhere to international law. We will continue to work with countries that share our goal of protecting our rights and interests under UNCLOS. Ultimately, as strategic sentinel, we will stand watch over our sovereign rights and entitlements. Dapat, di ba? And as guardian of freedom of the seas, we will stand watch with the international community. Isa sa mga unang nagtanong kay Teodoro, ang Chinese senior colonel na si Chi Zhang, na kinwestiyon ang panggugulo umano ng Pilipinas at pag-deploy ng mga sundalo sa mga isla at bahura sa West Philippine Sea. Tindi ng tanong, no? Panggugulo daw ng Pilipinas at pagde-deploy ng mga sundalo sa mga bahura, feature West Philippine Sea. Sinabi na ngang sa West Philippine Sea, ibig sabihin yan ay nasa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Inimbento lang ba natin yun? Tayo lang ba ang gumuhit nun? No? Dapat isa yun sa mga sinasagot sa kanila. Well, kahit naman sagutin natin yan sa kanila, paulit pa rin yan na sasabihin nilang, yan ay nasa loob ng kanilang nasasakupang 10-dash line. You mentioned that Philippines respect the rule of law and preferred peaceful settlements of disputes. However, in recent years, we have witnessed that Philippines send personnel in South China Sea. South China sila nga kinikilala nila, hindi West Philippine Sea. Witnessed that Philippines send personnel in South China Sea. How do you explain such contradiction? Sagot ni Teodoro, hindi ang Pilipinas ang nanggugulo kundi ang China na ayaw idulog ang issue ng teritoryo sa formal arbitration na kinikilala ng international law. Good answer. The encounters are caused by an occupant without any right or any legitimate claim that they are willing to demonstrate impartially before an international tribunal, such as in the Arbitral Award.
O sa mga Pilipino, mga tol, sabing ganun ng Chinese, no? Kung tayo daw ay sumusunod sa rule of law, bakit daw tayo nagpapadala ng mga personnel dyan sa South China Sea na nagko-contradict doon sa sinasabi natin? Isipin nyo mga kapatid, South China Sea, ang kabuuang dagat na yan. Pero may mga bahagi dyan, di ba? At isa na nga doon mga tol, yung bahagi natin, yung share natin sa ibang katawagan. For example mga tol, ito matagal ko nang ibinibigay na example to. Tayong mga magkakapatid dyan, China, Pilipinas, Vietnam, Brunei, basta lahat ng mga bansang nakapalibot dyan sa South China Sea. Kumbaga para tayong magkakapatid. Tas meron tayong cake sa gitna, pizza, cake. Bawat isa sa atin meron tagkakanya-kanyang slice. Meron tayong bahagi dyan, yung tinatawag nga nating West Philippine Sea, yung 200 nautical miles exclusive economic zone, mga tol, na yan naman ay defined by UNCLOS. Hindi natin inimbento yan, hindi tayo yung gumuhi, eto amin to eto hanggang dito yung amin mga tol. Siyempre, meron tayong sinusunod dyan, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, batas yan sa karagatan mga tol. Di naman natin inaangkin yung kabuuan ng dagat Pero ito kasing China, ang gusto nila 90% kanila. 90% kanila, mga tol. Ngayon, paano natin masasabing hindi tayo nanggugulo? Hindi naman tayo lumalagpas doon sa 200 nautical miles natin Kumbaga, hindi tayo nangaagaw ng ibang slice. Ang kinukuha lang natin, yung mismong bahagi natin na ibinigay naman ng international law o yun naman talaga yung nakapaloob sa international na batas. Di naman tayo nangaangkin ng hindi atin So kung meron man tayong mga sundalo dyan, meron man tayong mga personnel yan, kumbaga karapatan natin yun kasi binabantayan natin yung atin. No, sino nang gugulo? Sila. Bakit? Kasi lumalagpas na sila doon sa dapat doon lang sila. Hanggang dyan lang kayo. Like for example, sa mga magkakapitbahay, hanggang dito lang yung muhon mo. Hanggang dito lang yung bakuran mo. Pinapakialaman mo pa yung bakuran ng kapitbahay mo, di ikaw talaga nang gugulo. Ganun yung ginagawa nila di ba? Lagpas-lagpas na sila dun sa 200 nautical miles nila Nagtatayo na nga sila ng mga artificial island sa loob mismo ng exclusive economic zone natin Tapos sasabihin nila tayo pa nang gugulo, di ba? Lupit. Sa isang pahayag ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, sinabi nitong nagpatrolya ang Navy at Coast Guard ng China sa palibot ng Baho de Masinloc. Epektibong paraan daw ito para mabandayan ang kanilang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Pinabulaanan niyan ng Armed Forces of the Philippines. Ang naobserbahan daw ng kanilang puwersa ay mga nagkalat na Chinese vessels na nag-ooperate independently. Iginiit ng AFP na wala silang namomonitor na organisadong paggalaw, tactical maneuver o joint formation ng mga barko o aircraft na maituturing na isang military exercise. Nananatili raw mapagmatyag ang AFP sa pagmomonitor ng maritime domain ng bansa. Sabay paalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga anilay propaganda. Mga tol, linawin ko sa inyo, hindi tayo nakikipag-away sa China at ayaw natin masangkot sa mga away, lalo na kung usaping gera. Wala tayong balak dyan mga tol, nakita naman natin kung anong nangyayari sa ibang bansa. Ayaw natin mangyari yun dito sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na ibibigay na lang natin lahat ng hinihingi at kinukuha nila. Katulad ng mga ginagawang panakot ng mga pro-China politics dito sa Pilipinas. Paano pag ginera tayo niyan, di ba? Mga ganung mga bagay, di ba? Marami nagsisipaniwala diyan. Tayo mga tol, inilalaban lang natin yung ating karapatan at dinadaan natin yan sa mabuting usapan, sa pakikipagdialogo. Sila lang naman lagi ang mainit Hinahabol yung mga barko natin, di ba? Hinaharas tayo. Malakas sila Para makatulong sa pagpapatrolya ng ating teritoryo, nangako ang Japan ng Abukama-class destroyers at TC-90 patrol aircraft. Ayan na. Nakipagpulong si Teodoro kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ukol dito. Hindi pa binabanggit kung ilang destroyers at patrol aircrafts ang matatanggap ng Pilipinas mula Japan. Basta magbibigay sila ng Abukuma-class destroyers, mga barko yon at saka TC-90 patrol aircraft, magbibigay din sila. Hindi nga lang tinutukoy pa kung ilan. Samantala, last time nagbigay na sila, di ba, 5 Abukuma. Yun yung ibinigay nila. Ewan ko, nandirito na sa Pilipinas yan. muling pinagtibay ng Pilipinas ang matatag nitong alyansa sa Amerika kasabay ng pagdiriwang ng dalawang bansa sa ika-75 anibersaryo ng kanilang Mutual Defense Treaty. Ipinarating ni Teodoro
ang pagbati kay U.S. Secretary of War Pete Hegseth sa ginanap na International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue kahapon. Alright mga kapatid, no, ayon dito sa ating mga balitang napanood, no, ay talagang may mga bansa na willing tumulong at handang magbigay ng suporta sa Pilipinas. Bagamat meron talagang isang bansang nagmamatigas at pinagpipilitan nila na nasasakupan nila ang isang malaking bahaging karagatan na dapat sana ay para sa iba't ibang mga bansa na nakapalibot doon. Napakadamot, no? Napakadamot. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba.